Posibleng tumagal pa umano ng isang linggo ang maranasang mga aftershocks kasunod ng nangyaring 5.5 magnitude na lindol sa Batangas. Ayon sa PBOX, umabot na sa 64 na aftershocks ang kanilang naitatala. Si Aileen Milio sa detalye. Mahihinang aftershocks ang naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS kasunod ng tumamang 5.5 magnitude na lindol sa Tingloy, Batangas. Alas 8:58 kagabi nang tumama ang nasabing lindol na tectonic ang origin. Ayon sa PHIVOLCS, posibleng tumagal pa hanggang isang linggo ang maitatalang aftershocks. Magmula kaninang alas 2 ng hapon, 64 na ang aftershocks na naitatala. Ang pinakamalaki dito nangyari kagabi, 4.9 ang magnitude. And then sumunod yung 4.8. Sir, saan pa 4.8? Doon din sa general area ng main shock, hindi siya lumalayo. At ang mga sumunod malaliit na, nagre-range from magnitude 2 to magnitude 3. Mga isang linggo or may makakaramdam pa tayo. Hanggang di mag-stabilize yung mga bato sa ilalim, hindi titigil yung aftershocks. Naramdaman ng malakas na pagyanig sa Batangas City na umabot sa intensity 6. Maging ang ilang lugar sa Metro Manila at Karatig, Lalawigan ay naramdaman din ng 5.5 magnitude na lindol na tumama sa Batangas at magkakaiba lamang ang intensity. Ipinaliwanag naman ng PHIVOLCS kung gaano kalakas ang nasabing tumamang lindol. Intensity 6, mararamdaman ng maraming tao yan. Yung iba magpapanik dahil medyo may kalakasan. Kapag medyo hindi well constructed yung building, magkakaroon ng konting damage, magkakaroon ka ng spalling ng mga plaster. Mayroong mga maliliit cracks kang ma-observe. Mababasag yung ibang mga window glasses. And then yung sasakyan, mapapansin mo gagalaw pag nakapark ka, magkakaroon movement. Wala namang tsunami alert na inilabas ang PHIVOLCS kasunod ng 5.5 magnitude na lindol. Nilinaw rin ng ahensya na walang katotohanan ang mga kumakalat ngayon sa social media na mga babala kung saan anumang oras ay maaari umanong pumutok ang Mount Banahaw dahil sa nasabing pagyanig. Ang tsunami, ang magnitude 5.5, very small yung possibility na makakause ka ng tsunami. Ang tsunami, makakause siya kapag ang magnitude mo nag-uumpisa sa magnitude 7 pataas. Sa ngayon, wala kaming nakikitang sign na nagre-reactivate yung Mount Banahaw. At itong earthquake na to napakaliit para apektuhan yung activity ng Mount Banahaw. At medyo may kalayuan yung source. Hindi. So walang katotohanan yan. Una naming makikita kung meron man, kung may mga signs na nagre-reactivate yung vulkan. Para sa Eagle News, Aileen Milio, I'm 1 with 25.